Okay lang sa akin yung nagbibigay ng tulong sa tao. Maganda po yan. Tanggapin nyo. Pag binigyan kayo ng 5,000, humingi pa kayo ng 10,000. Pag humingi ng 10, humingi pa kayo ng 20,000. Pera naman natin yan. Ang problema ko po sa katakot-takot na ayuda ay pagtanggap nung binigyan, mahirap pa rin kayo. Wala pa rin tayong trabaho. Ang kailangan ng tao, trabaho para umasenso. Pero paano magkakatrabaho kung puro korupsyon at puro red tape ang gobyerno? Isang taon na wala pa ang papeles mo. Kaya po kami nagbabalik dito. Dahil pag nakabalik ako sa pwesto, yang mga kriminal, adik, may paglalagyan kayo sa akin. Ikakahon ko kayo. At yung mga opisyal, mga pulis, mga hepe, hindi ko bababa, sumusunod lang yan, na merong tungkulin, ipatupad ang anti-drug campaign, mayor, governor, barangay chairman, na hindi gagawin ang kanyang trabaho. Pag nakabalik si Greco sa pwesto, party list lang po ang takbo ko, maliit lang. Pero sisiguraduhin ko sa inyo, yung hindi gagawa ng trabaho, pakakasuhan ko, paiimbestigahan ko at patatanggal sa pwesto. Dahil kung hindi nila kaya gawin ang trabaho, umalis sila dyan sa pwesto at hahanap tayo ng iba na gagawa ng trabaho. Dahil yan po ang inihingi ng mga namumuhunan, foreign or local, para makapagtayo ng hanabuhay, yung mapayapang lansangan at tahimik na lipunan. Kung hindi po gagawin ng gobyerno yan, ba't pa tayo nagtayo ng gobyerno? Kaya ho sa May 12, alam nyo po, pinag-iinteresan na nila, dayain ang eleksyon. Papayag pa kayo? Tayong pumayag. Dahil gusto natin ang pagbabago. Taas ang kamao sa gusto ng pagbabago. Mga kababayan, mga kapatid, kailangan tayong bumoto ng tama. Pag-isipan po ninyong mabuti kung sino ang inyong boboto. Kunin nyo ng kunin nyo pinamimigay na pera ng gobyerno. Pero pagdating ng eleksyon, pag-isipan nyo mabuti kung sino ang iboboto nyo at huwag kayong bumoto ng kurap. Yung mga inendorso ni Pangulong Duterte, hindi po kurap yan. At yung sobra-sobrang kapangyarihan na ibinigay natin sa Kongreso, sa Pangulo, at sa pulis, babawasan at tatagain po natin para lumaya at gumaan ang buhay ng Pilipino. Itutulak natin ang federalismo muli sa ating bansa. Ngayon po, dito na po ako magtatapos. Dalawa lang po talaga ang pakay ko. Ayaw ko na po sanang bumalik. Tapos na ako eh. Naging pinakabatang sekretaryo na ako eh. Naging chairman na ako ng PACC. Naging konsehal na ako ng Manila, executive director, okay na sana ako. Pero pag nakikita kong ganito, na yung bawal ginagawa pa, at naghihirap ang Pilipino, hindi ko pumaatim na hindi bumalik dahil kawawa po ang Pilipino. So mga kapatid, ito lang po ang aking pag-usap. Inilatag ko na po lahat. Sisiguraduhin ko po sa inyo na pag si BG Party List ang nanalo. Madali pong tandaan ang number ko. 98. 100 minus 2 equals? Ayun, 98. Pag yan po ay nanalo, meron na kayong tatakbuhan pag inaapi kayo at nangangailangan ng pambayad ng ospital, pambayad ng matrikula, at sisiguraduhin ko sa inyo na pararamihin natin ng trabaho dito sa inyong lugar para daan-daan libong Pilipino ang magkaroon ng pagkakataong masenso. Maraming salamat po at mahal ko kayong lahat. Ngayon, alam po namimiss natin si Digong.
Hindi ko ho sana gagawin na ito, pero sa dami na nakikita kong masasaya at magaganda,